maglinis kayo ng inyong mga kasalanan. Walang imposible kung kayo ay mananampalataya. Amen. Good morning mga kapatid. Ano usually yung ginagawa mo pag gusto mo mag-relax? Di ba ang simpleng ginagawa natin pag nagre-relax tayo? Sit back and relax. Manood. Manood. Manonood ka ng Netflix, YouTube. Manonood ka sa mga tao, sa paligid, sa sarili mo. Yan ang message sa atin ng Panginoon. Rest in the Lord. Watch and pray. Kasi if you are watching, relax ka eh. Hindi ka apektado ng lahat ng bagay. Lahat ng makikita mo, hindi ka apektado. Lahat ng maririnig mo, hindi ka apektado. Kasi nanonood ka eh. Ngayon, sanayin mo sarili mo na makontrol mo yung espiritu mo. Kasi yung espiritu natin ng araw, suwail. Ngayon, no, maging Kristiyano tayo, renewed spirit na gumawa ng isang bago at pinasiglang espiritu sa atin. Kaya ng kontrol yan. Ang ating sarili, ang ating laman, ang ating dating pagkatao. Binigyan na tayo ng kalooban ng self-control. So kapag tayo nanonood lang, makikita natin ang buong picture. Kasi nanonood ka, pakikinggan mo yung pinakanood mo para maintindihan mo. So ang dapat natin gawin, katulad ng Diyos, ang Ama, sit back and relax lang siya. From eternity to eternity, nakaupo siya, nanonood lang siya. Sabi niya sa Psalm 14:2, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. So tumutunghay siya. He is watching from a distance. Tinitingnan niya yung hinahanap niya. Pagdating naman sa Psalm 53:2, ganito. Tinutunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may anumang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. So tumutunghay ang Diyos, tinitingnan niya yung mga tao, sino yung naghahanap sa Kanya. Tumutunghay siya, tinitingnan niya yung mga tao, hinahanap niya. Kaya tiyak na magtatagpo ang Diyos at yung taong naghahanap. Tiyak na mailalagay siya sa totoong iglesia kasi parehong naghahanapan eh. Naghanap ako eh. Hinanap ko siya eh. Eh nung pala, hinahanap niya rin ako. Kaya nagkatugma eh. Bullseye, nailagay ako sa iglesyang itinayo ng Diyos. Hindi na ako dumaan doon sa kung anong mga seremonya. Kasi nanonood siya eh. Sabi niya sa Proverbs 53:2, at 53:2, nabasa ko na pala ito. Tinutunghan ng Diyos sa mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung sino man na humahanap sa Diyos. So naghahanap ang Diyos eh. Tumitingin siya, nakaupo siya. Ngayon kung tayo nakaupo lang at nanonood, hindi tayo maapektuhan ng kahit anong bagay. Maliban na lang kung wala kang self-control. Naging example ko sa inyo, di ba, nanonood ka ng TV. Eh gustong-gusto mo yung data, eh na-affect. Galit na galit ka doon sa umaape. Samantalang nanonood ka lang naman. Gusto mong patayin yung kontrabida. Eh nanonood ka lang naman. Eh paano kung totoong buhay? Nanonood ka pe. Kaya kailangan mag-practice.
Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi kapag sumali ka, sa napanood mo, disgrasya na, sumali ka eh. Kaya panoorin mo lang. Lahat ng evil thoughts pumapasok sa isip mo, panoorin mo lang. Habang magdagsaan, milyon-milyon yung evil thoughts, kaya mo lang. Panoorin mo lang. Tapos makakarinig ka ng munting tinig, sa Diyos naman yun. Malalaman mo dahil pinababanal ka ng tinig na yun. Inuutosan ka sumunod sa Word of God. Espiritu Santo yun. Kasi si Satanas, lagi naglalagay ng evil thoughts sa isip natin. Kaya kung hindi ka magbabantay at mananalangin, madadali ka niyan. Magaling yan sa isip. Kasi isip niya ginamit niya. Kumain siya ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali. Nag-isip ng tama at mali, ayon sa kanya. Biruin mo, gusto niyang lampasan ng Diyos. Ano klaseng kaisipan yun? Kaya nahulog siya eh. He is like a fallen star eh. Nakita ko si Lucifer, bumabagsak mula sa langit like a fallen star. So we have to control our spirit. Eh sinasabi tungkol sa ano dyan eh, controlling of the spirit. Proverbs 16:32. Siyang mahubad sa pagkagalit ay mailig kaysa makapangyarihan. Yun daw, kontrolado mo yung galit. Mas matindi ka pa sa mga hari na may kapangyarihan kahit sa presidente. At siya nagpupuno sa kanyang diwa ay mailig kaysa sumasawag ng isang bayan. Yung kumukontrol daw ng kanyang espiritu, yung human spirit, daig mo pa daw yung ikaw ay nakakontra ng isang nasyon. Katulad ni Napoleon the Great, si Alexander the Great. Grabe, naging empire yung ano nila, pagdigmaan. Daig mo pa daw yun kung kontrolado mo espiritu mo. Daig mo pa sila po yung Bonaparte. Daig mo pa lahat yan. Kung makukontrol mo ang espiritu mo. Kaya yun ang hiningi ni David sa Psalm 51:10 eh. Basahin natin. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos ko, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Bigyan mo ako ng righteous spirit, sabi ni kasi nawalan din siya ng control eh. Nakakita siya ng magandang babae, di ba si Bathsheba? Eh nung araw, mga CR, open yun eh. Nagigiligo lang sila, may cover lang sa tabi. Eh nasa balkonahin si David, nagpapahinga. Nakita niya, napakagandang babae, naliligo. Inutusan na agad si Johan. Huli mo nga yun. Sino ba yun? Asawa po ni Uriah. Huli mo. Huli mo yun. Ganun na mga hari, pag may nagustuhan, pakukuha lang yun. Tapos kinausap niya si Johan. Sino ba yung asawa niya? Si Uriah. Halika dito, may gagawin ka. Lalabanan yung Kristeryo, ipupwesto mo sa unahan si Uriah. Bakit ipupwesto? Para patayan ka. Wala na siya problema, makukuha niya si Bathsheba. Eh nung pala, may plano ang Diyos ko kay Bathsheba, di ba? Si Solomon pala susunod na hari. Kaya kung titignan mo paraan ng Diyos eh, yung istorya ni Judah, si Tamar, di ba? Si Rahab, kung titignan mo, parang walang moral talaga eh. Eh yun ang paraan ng Diyos eh, yun ang magagawa mo. Kaya lahat na nagaganap sa atin, pasalamatan mo lang. Paraan ng Diyos yan. Laging paraan ng Diyos. Ako nga, maestro kayo. Nung pala, paraan ng Diyos yun eh. Para maging panalangin ako. Kaya ngayon, pag kayo nagkakasakit, ibig sabihin, nakipag-uusap ka sa Diyos. Yun lang ang dahilan ng Diyos, kaya ka binigyan ng sakit. Kausapin mo ko. Hindi ka nakikipag-usap sa akin eh. Sit back and relax. Eh, panoorin mo tayong dalawa, magkatuwiranan tayo, sabi nga doon. Panoorin mo tayo. Nag-usap tayo. Kasi pag nanonood ka lang, hindi ka ma-apektuhan like the Spirit. Hindi mo kaya maapektuhan ng Espiritu. Kahit ano gawin mo dyan, hindi ma-apektuhan yung Spirit. If you are living in the Spirit, nabubuhay ka sa kabanalan sa Espiritu. Sit back and relax. Suntokin mo yung Espiritu, tinabong tatamahan mo yan. Tanggalin mo, pasabugan mo ng dinamita. Lahat gawin mo. Paratingin mo, ikumpo mo. Espiritu yan eh. Ganun ang gusto ng Diyos, living in the Spirit. Nanonood lang tayo, tinitignan natin ang nangyayari sa labas. Tapos kung ano sabihin ng Espiritu sa atin, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang gagawa ng wala sa Espiritu Santo.
Kasi resting in the Lord kailangan sa atin. Kasi napakatindi ng panahon ngayon, napakatindi ng tao, ang sasama. Ito lang nangyayari sa Pilipinas, grabe to. Maiinis ang espiritu mo rito, pero you have to control yourself. Hindi mo kailangan sumama sa rally. Manood ka lang. Ako mag-rally. Manood ka lang. Laging ang sikreto ng buhay is in people na nanonood. Kasi ganyan na nangyari sa amin ni Brother Manny na nakaupo ako sa bato. Nakaupo ako sa bato, kasama ko si Brother Manny. Sinasabi ni Brother Manny, lagi ka lang mayapa. Always peaceful. Paano ka magiging peaceful? Rest. Magpahinga ka. Sit down. Nakaupo kami. Pinanonood ko yung mga ibon sa taas. Pinanonood ko yung paglubog ng araw, yung mga clouds, yung paligid, simoy ng hangin. So ganun lang tayo. Mag-focus lang tayo. Manood lang tayo ng manood. Kasi mas maigi daw yun kaysa sa nakasakot ka ng isang bansa o emperador ka. Dahil mo si Alexander the Great. And the greatest emperor for me is Alexander the Great. Walang talo ito, hindi ito natalo eh. Alam mo kung ano tumalo sa kanya? Kamatayan. At 32 years old namatay siya. Sinasabi ng mga nag-iimbestiga, nilason daw. Sabi ng iba na malaria daw. Iba-iba yung kanilang opinion eh. Pero ito mo, pinatay ng Diyos yun. Batang-bata, walang talo. Undefeated champion si Alexander the Great. Pero daig mo yun. Pukontrolada mo espiritu mo. Yung hindi ka agad, ang hirap niyan eh. Alam niyo yung biglang galit, ang hirap mo kontrolin mo. Kailangan kasi dumaan sa isip mo yung control eh. Kasi gagalaw ka lang naman kapag nag-decision ng mind. Pero yung emotion, hindi naman nag-iisip yun, hindi naman nag-iisip. Pusa siya lalabas. Kaya kung hindi mo pinapanood ang sarili mo, bigla ka na lang puputok. At sa pagputok mo, magiging hangal ka. Sabi sa Proverbs 29. Proverbs 29:11. Ang mga hangal daw na Kristiyano ito, inihihinga ng mangmang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas, nagpipigil at tumigiwasan. So, kinukontrol mo yung damdamin mo, sit back and relax. Manood ka lang. Yan ang message sa akin ng Panginoon. Manood lang tayo. Sa lahat ng bagay na gaganap sa lupa, panoorin mo lang. Kasi wala kang magagawa, ando sa nagdidesisyon. Walang mahuhulog na ibon sa lupa pag hindi pinahintulutan ng Ama. Walang babaksak na ulan pag hindi pinaulan ng Diyos. Walang iikot na planeta sa sun pag hindi pinaikot ng Diyos. Ibig sabihin, God is in control of the whole universe. Pero yung iba, mga hangal eh, sinasabi pa nila, ito gusto ng universe. Universe, samahan mo. Ba't ka sasamahan? Nilikha lang ng Diyos sa Diyos ka lumapit. Ano yung universe? Yan ang sinasabi ng iba eh. Kakampi ko yung universe. Likha lang ng Diyos yung universe. Sa Diyos ka humumpe. Kasi yun ang mga minds nila, wala silang alam eh. Akala nila, tama yung philosophy nila. Tingnan mo ang Ama. Wala pa ako nakita sa Bible na tumayo siya. Lagi lang siya sit back and relax. Tinutunghayan niya. Ang kanyang mata nasa lahat ng dako. Ang kanyang tenga nasa lahat ng dako. Pero siya, nakaupo lang siya doon sa langit, sa third heaven. Ihintayin niya yung pagsusuko ni Kristo ng pag-aari. At saka siguro, saka lang sa tatayo, ewan natin. Ihintayin ko kung may nagtatayo naman. Pagdating sa langit, bibigyan na ni Kristo yung yung pag-aari sa Ama, at magbibigay ng rewarding ng Ama. Baka doon tatayo na siya siguro, di natin alam. So, susunod na kabanata na lang ang gagawin na natin para makapabuhay tayo dito ng payapat ligtas. Sit down and relax. Manood. Watch and pray. Panoorin mo na, katulad ng Diyos, He is watching from a distance. Nanonood lang siya. Hindi siya naapektuhan ng masasama at mabuti na papanood niya. Hahatulan niya yung mga nakikita niya. Kaya ganun din tayo eh. Pag nanonood ka lang na nanonood, nauubos ang araw mo, nanonood ka lang. Eh usually, tayo nanonood lang na ako, ang libangan mo lang, sit back and relax eh. Pero masama pala yung lagi nakaupo. Lalo matanda ka na, mag-deteriorate yung muscle mo, kailangan ko kumain ng maraming collagen.
Ngayon, ang gawin mo, ang ginagawa ko, pag nanonood ako ng TV, tumatayo naman ako. Tapos, magtitingkal ako kasi pilay naman ako. Na-stroke ako, wala talaga, may hina-hina na katawan ko. Pero by faith, unti-unti, araw-araw, nasasanay ka rin. Basta i-maintain mo yung araw-araw ka naglalakad. Araw-araw ka nag-i-stretch, araw-araw nagbibilad ka sa araw. Araw-araw kumakain ka ng tamang pagkain. Ang Diyos na bahala sa iyo. Pupunuan ng Diyos yung ako lang kung ginagawa mo. Siya na bahala. Kasi iba-iba kasi ang ano ng tao eh. Weather tayo eh. Winter, spring, summer, or fall. Hindi naman lagi winter, hindi naman lagi summer. Ang buhay natin, iginaya din sa ano eh. Sa rhythm. O meron tinatawag na circadian rhythm. Kasi tayo, meron tayong pattern eh. Habitual ang tao. Kaya sabi, magsanay kayo sa kabanalan. At maging ugali na ng iba, ang pagsasama-sama. Huwag pababayaan, yamang nalalapit na ang araw. So may pattern time susundin, magpakabanal. Magsanay sa kabanalan. Ano yung magsanay sa kabanalan? Magsanay ka sundin ng Word of God. Ngayon, para masunod mo yan, you watch and pray. Panoorin mo, mag-ingat ka sa iyong sarili. Magmasid ka. You watch and pray. Para pag nakita mo, nakikita sa sarili mo, makukontrol mo na ang espiritu mo. Eh kung hindi mo panonoorin sa sarili mo, biglang lalabas yung damdamin, dadamage is that. Nakataga na ka pala, nakulang mo na pala yung anak mo. Tapos, ngayon mo lang nalang, bakit ba nasabi? Huli na ang lahat. Hindi ka nagsasanay mag-control eh. Binigyan tayo ng self-control ng Diyos. Lumikha ang Diyos sa isang bagong espiritu sa atin, renewed spirit. At ibinigay ang espiritu sa atin na nanaan para siya ang gagabay sa atin. Siya yung bubulong sa iyo kung ano gagawin mo. Siya ang magsasabi ng instruction sa iyo, ano gagawin mo. Pero you have to sit back and relax. Panoorin mo, kausapin mo ang Diyos. Ako kaya ako na-stroke, gusto ng Diyos, kausapin ko siya. Eh, biruin mo ba naman yun? Wala kang gagawin kundi mahiga. Ano gagawin mo pagkatahin ka? Kausapin mo ang Diyos. Yun ang message ni Lord, kaya kita ihiniga eh. Mag-usap tayo. Kailan ba tayo huling nag-uusap? Kailan ba kayo huling nakipag-uusap sa Diyos? O lagi na lang ikaw, monologue, ikaw lang. Dapat dialogue eh. Kausapin mo ang Diyos. Huwag kang mag-alala sa ano pa mang bagay. Kundi sa pamamagitan ng panalangin na may daig, ipakilala mo kung ano gusto mo sa Diyos. At papapangyarihin niya, no? Kailangan lang kasi maging specific tayo at mapanalangin. Na-preach ko na ito eh. The life of prayers. Kasi kung ikaw mapanalangin ang buhay, masagana ang buhay mo. Magiging masagana ang buhay mo. Kasi mapanalangin ka eh. Mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos eh. Lahat ng kailangan mo, maliit o malaki, kinukuha mo sa prayers. And you watch and pray. Yun eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Inihihinga ng mga kanyang buong galit, ngunit ang pantas nagpipigil at tumitiwasay. So kung wise ka, nasa iyo ang Diyos, control yung may damdamin mo, and be relaxed. Kaya pag mararamdaman mo na magagalit ka na, puputo ka na, deep inhale, exhale. That's life. Yun ang buhay, paghinga. Huminga ka. Kung gusto mo mabuhay, huminga ka. Minsan, alam niyo, hindi tayo humihinga. Makikita mo na lang sarili mo, bila kang hihinga. Minsan, hindi tayo humihinga. Akala, kung mo, involuntary yan, talagang hihinga yun lang mo talaga eh. Pero yung intentional kang huminga, hindi. Kaya kailangan masanay kang huminga eh. Kaya merong deep breathing para yung baga mo, lumakas. Ako, mahina ang baga ko eh. Bibili nga ako ng ano, nakita ko sa internet, yung parang tube, para lumakas ang baga. Kasi kung gamot-gamot, hindi ako naniniwala doon, gagaling ka sa gamot. Yun, yung practicing mo yung muscle na lang, ihinga ka. Meron ako nakita sa internet na ano eh. Hindi yan, gamot yan eh. Yung hindi gamot, yung instrument, hihinga ka. So, masasanay ngayon ng baga mo, lalakas ang muscle ng baga mo. Yun, naniniwala ako sa ganun. Sa gamot naman, ang pinaniniwala ko lang, mga prutas, dahon. Ngayon, kung hindi kaya, maggamot ka. Kasi hindi kaya eh. Kaya sinabi ko sa inyo nun, tinesting ko, di ba?
Hindi ako uminom ng gamot for 3 months. Tinesting ko kung kaya ko. Sa umpisa, isang araw, 2 araw, nakakain ko yung gusto mainin. Kapag karaan wala na, balik naman ako sa dati. Hanggang sa'yo, nakikita ko, grabe pala. Hindi ko pala kaya, hindi ko pala makontrol ng pagkain. Yan ang pinakahinaan natin eh, kumain. Kasi ang lahat ng bagay papunta sa tiyan mo. Kahit may pera ka, wala kang pera, kakain ka. Pero porbahan mo, pag tumanggap ka ng malaking pera, sasabihin mo kayo sa pamilya nyo, labas tayo, saan yung gustong kumain? Di ba? Ang dami mong pera eh. Sige, sky is the limit, sagot ko lahat. Kain tayo. Yan ang buhay na. Kaya meron at Ginoo Diyos tiyan. Bakit? Ay inang-unang tukso ni Satanas kay Jesus Christ, di ba? Sabi niya, ayan ang bato, gawin mo din, hindi magutom ka. Tiyan na agad yung inano ni Lucifer. Ano sagot ng Panginoon? Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lang nabubuhay yung tao sa pagkain material. Merong pagkain spiritual na nabubuhay natin. Ang salita ng Diyos. It is health to the bones. Kaya pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, gagaling ka. Kahit ano sakit mo, nagiging masusuri ka sa kalooban ng Diyos, gagaling ka. Because the Word of God is health to the flesh. Hindi magsisinungaling ang Diyos doon. Hindi ka niya bibigyan ng sakit, sabi sa Exodus. Sundin mo ang lahat ng aking mga kautusan, hindi kita bibigyan ng sakit. Kung may sakit ka, pagkagalingin kita. So ano sikreto? Obedience to the will of God. Yun ang yun ang sikretong ginawa ni Jesus Christ eh. Obedient to the will of the Father. Kasi ang Ama, siya ang pinakamataas sa lahat eh. Under niya si Kristo, under niya ang Holy Spirit. Ang ginagawa naman ng general natin ng Ama, nakaupo lang. Nanonood lang sa atin, pinapanood tayo. Pero hahatulan tayo. Ayon sa lahat ng ginawa natin. At ibinigay na niya ang paghatol kay Kristo. Si Kristo na ang hahatol sa atin. Kasi si Kristo, hindi siya mahatol ng nasa pamamagitan lang ng Ang Panginoong Jesus, hindi siya humahatol nung nakita lang niya o narinig niya. Grabe ito, no? Grabe itong revelation na to. Hindi humahatol si Kristo doon sa nakita niya o narinig niya. Humahatol siya sa katuwiran ng Ama. Ano yung katuwiran ng Ama? Yung salita ng Ama. Sino ba salita ng Ama? Si Kristo. So hahatol si Kristo ayon sa sinabi niya. Hindi yung nakita niya o narinig niya. Kasi minsan makakarinig ka, makakakita ka, pero hindi naman may ginagawa talaga yun eh. Parang halimbawa, yung unconsciously nagsasalita ka, pero hindi mo iniisip yung sinasabi mo. O kaya gumagalaw ka, hindi ka attentive sa paggalaw mo. Kaya hindi siya doon humahatol. Humahatol siya ayon sa katuwiran. Word of God. Ito sabi, Isaiah 11:3-4. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon, at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata o sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang tainga. Kundi hahatol siya ng katuwiran. So ang paghatol na gagawin ni Kristo sa millennium period sa pamamagitan ng Word of God. Bakit? Ito kasi sabi sa John. John 12:48-49 to 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang kanya'y hahatol sa huling araw. In the last days, ngayon, last days na, yung millennium period, last days din yun. Kaya hahatol siya ayon sa Word of God. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang sarili. Hahatol siya ayon sa kalooban ng Ama. Tuloy natin. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng una sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo
siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat ko sabihin at kung ano ang dapat ko salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, ganun ko sinasalita. Kaya para hindi tayo hatulan, kailangan natin nasa atin yung judge. At nasa atin yung judge, si Kristo. Pag hinatulan niya tayo, hinahatulan niya sa sarili niya. Kaya yung sino mo na kay Kristo Jesus, wala nang paghatol. Yung nabubuhay sa Espiritu, yung nagwawatch and pray, yung nabubuhay sa Espiritu Santo, hindi sa laman. Kasi yung laman, ano yan eh? Sense yan eh. Sense of touch, sense of hearing, sense of sight, sense of feeling. Diba? Lahat ng five senses. Yan ang laman. So hindi ka magbubuhay sa human senses, kundi sa Espiritu, sa salita ng Diyos. John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So buhay na walang ganyan. Espiritu ng Diyos yan. So mabubuhay tayo ayon sa Espiritu, ayon sa Word of God. Kaya kapag ikaw, you watch and pray, may nakikita ka, ano man nagaganap, magre-react ka doon according to the Word of God. So hindi ka hatulan ng Diyos, Word of God yun eh. Hindi siya niya pwedeng hatulan mo, hatulan na sarili niya. Kaya magsasanay lang tayo manood na manood. Doon sa Luke 12:15, di ba nandun yung mayamang babae? Ang umpisa nun, kayo ang magmasid. Pagkat ang buhay hindi nasasalig sa kayamanan nito. Sabi ng babae doon, ang dami kong kamalig, ang dami kong trigo, ang dami kong palay. Sasabihin ko sa akin, Carlo, magpahinganay ka kahit maraming tao, hindi ka na magugutom. Ang dami-dami mong savings, ang dami-dami mong pera. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Kukunin sa iyo ngayon gabi ang iyong kaluluwa. Sino ngayon ang kukuha ng kayamanan mo? Mag-aaway-aaway yung pamilya mo. So hindi na babagay sa kasaganaan ko, kung dami mo ng pera, okay na, hindi. Kailangan, lagi ka nasa Diyos. Pagkagawa mo lang yan, hindi pakontrol mo sarili, you watch and pray. So yan ang message sa atin ng Panginoon, watch and pray. Magsanay lang tayong manood. Kasi pag nanonood ka, nagpapahinga ka. Eh pag nagpapahinga ka ba, dapat ka bang mapagod? Hindi. Ang Diyos ba nagpahinga? Napagod ba? Ang Diyos ba napapagod? Hindi napapagod yun, Espiritu yun eh. Wala namang katawang bagay yung nahihinga. Eh ba't siya nagpahinga? Nagpahinga siya sa kanyang gawa. Kasi tapos na eh, on the 6th day, tapos na lahat eh. On the 7th day, ginawa niyang banal. He called it the Sabbath day, araw ng kapahingahanan. Pero hindi siya napagod. Eh tayo may katawan, may baga ka, may puso ka, mapapagod ka. Eh hindi mo ilalagaan ang sarili mo, nagkakomplikasyon sa baga, sa puso, pwede ka mamatay. Yung katawan mo lang mamamatay kung Kristiyano ka. So kinakailangan, magbantay tayo. Pag-ingatan natin ang templo ng banal na Espiritu, ang katawan. Kasi hahatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ginawa natin nung tayo nasa katawan pa. And after death, judgment na yun. Dadalhin ka ba sa ilalim ng altar sa langit o pupunta ka doon sa Hades? So habang nabubuhay pa tayo, mabuhay tayo, resting in God. Watch and pray. Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin lagi. Let us watch and pray. Yun ang pagpapahinga sa Diyos eh. Magpapahinga ka sa Diyos. You will watch and pray. Hindi ka apektado na sa libutan. You are not conforming to the system of the world. Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kay may pagtitiis sa Kanya. Kasi hindi lang natin kailangan ng pananampalataya, pagtitiis din. Sabi sa Philippians 1:29. Ngayon, magtiis ka maghintay sa Panginoon. Para ka hindi mainip, manood ka lang. Relax ka lang. Kasi pag hindi ka relax, maiinis ka eh. Maiinip ka. So sanayin mo lang ang buhay mo. Pag winter, sanayin mo ano ginagawa sa winter. Spring, sanayin mo rin yun. Autumn, spring, summer, or fall. Sa bawat
weather ng buhay, sanayin natin. Kasi tinuruan tayo ng Diyos ng lahat ng sikreto para kung paano mabuhay. Sabi sa Philippians. Ito sabi niya sa Philippians 4:12. Marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpakasagana, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa katutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Kasi si Pablo, mayaman yan eh. Mayaman yan, pariseo yan eh, milyonaryo yan eh. Pero nung tawagin siya ng Panginoong Jesus, maglilibot siya sa hinti. Abay, nag-ibanghelyo na siya. Wala, ano ang source of income niya? Ang source of income niya lang, tent making. Gumagawa siya ng tent kung meron magpapagawa. Ngayon, kapag gutom na gutom si Pablo, wala naman nagbigay sa kanya ng pagkain, hindi fasting. Alam niyo ba, ang fasting, napakahusay na. Ako, yan naman ang ginagawa ko ngayon, nagpa-fasting ako. Kung kakayanin ko 3 days, 3 days. Pag hindi kaya, may diabetes ako. Sabi naman ng huwag daw mag-fasting, may diabetes. Hindi ako naniniwala doon. May Diyos yun eh. May Diyos na kumakaya sa atin eh. Kasi ang kagandahan ng fasting, nagpapahinga ang katawan mo. Yung lahat ng internal organs mo nagpapahinga. Kailan mo ba pinagpahinga yung internal organs mo? Kailan ka ba huli? Kung kumain tayo talaga, gluttony. Busog na, kain pa ng kain. Natutunan ni Pablo yung kabusugan. Pag busog na siya, hindi na siya kakain. Busog na eh. Pag gutom siya, kakain siya, ayon sa kailangan niya. Natutunan niya lahat ng pagkain dapat kainin. Kailangan matutunan natin yan. Research na lang. Nandiyan na sa Google lahat eh. Hindi mo na kailangan ng doktor. Ang doktor, naging marunong lang yan. Kasi naging doktor sila, pinag-aralan nila. Pero para tumalino ang doktor, dapat magbasa siya. Kasi minsan yung gamot na ibibigay sa'yo, hindi na updated, outdated na. Laso na pala. Katulad yung Tylenol, nung araw, gamot sa, sa lagnat, pala, laso na pala ngayon. Hindi alam ng doktor yun. Magbasa ka lang ng magbasa. Sabi nga ni without knowledge, because knowledge is power. To have knowledge, read. Ba't tayo nag-knowledge? We read the Bible. Nagbasa tayo ng Bible, kaya tayo natuto. Tapos, pag nag-preach yung pastor sa pulpit, pinakikinggan mo mabuti. Idinadagdag na kaalaman mo yan. That is the message of the Lord. Every Sunday, meron siya ipakakain sa atin. At ito, pinakakain sa atin ng Diyos na yun. Watch and pray. Magsanay ka lang. Nasa pagsasana yan eh. Katulad ng memory. Pag hindi mo sinanay sarili mo yung memory mo, makakalimot ka lang. May mga sikreto at science tungkol sa utak eh. Sabi, mahabang discussion to eh. Ang nakita ko lang dito simplification para ma-memorize mo lahat ng bagay. Kailangan maging focus ka. Isipin mo talaga ano yung sinabi, tapos i-visualize mo. O kaya gumawa ka ng picture o kwento para madali mo maalala. So ganun eh, pero practice yun, ang hirap din yan. Ako nagsisimula na ako mag-practice yun, ang hirap. Ang hirap i-train ng mind. Kasi sino ba nakasupil sa dila? Walang sino man nakasupil sa dila. Ang dila magsasalita yan pag nag-decision na yung mind. Minsan nagsasalita tayo, hindi naman nag-decide yung mind natin. Salita lang tayo ng salita. Kaya hindi bumabatay si Kristo doon sa narinig niya o sa nakita niya. Minsan uma-action tayo na hindi naman tumitingin siya sa puso eh. Sabi sa Jeremiah 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So ang tinitingnan ng Diyos ang puso. Katulad ng pagkahirang kay David. Sabi na kay huwag kang tumingin doon sa tindig ng tao o yung sa forma ng tao na mukhang hari. Hindi siya hinirang ko hari, si David. Si David, payat na payat eh. Siya ang hinirang ko. Hindi ako tumitingin sa tao. Tumitingin ako sa puso ng tao. Kaya minsan nagsasalita tayo, hindi tayo mindful sa sinasabi na. Ako minsan ganyan ako eh.
Nagsasalita ako na I don't mean to say it. Pero nasasabi ko, hindi ko na-control yung mind ko noong oras na yun. Pero hindi tayo nahatulan ng Diyos. Alam niyo yun, hindi naman nagagaling sa puso mo yun. Ang hinahatulan ng Diyos, yung nagagaling sa puso. Kasi hinahatulan ng Diyos tayo ayon sa puso. Kaya kita mo, binasa ko Isaiah 11:3-4. Pero mo, hindi umahato si Kristo sa nakikita o narinig, kundi sa katuwiran. Yung sinabi ng Ama, yun ang basis ng judgment. At ang judgment ng Ama, si Kristo, Word of God. Ibinigay na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ang lahat ng nasa Ama, nasa Kanya. Lahat ng bagay na nasa Ama, nasa Kanya. Kaya lang isusuko niya ito kasi ang Ama ang pinakadakila eh. After the millennium period, after the last judgment, pagtatapon ng mga pupunta sa dinagdagatan na po, isusuko ni Kristo ang kahangian sa Ama. Sana tumayo sa portion na titignan po kung tatayo. Kasi wala akong makita talaga nakatayo ang Ama eh. Sit back and relax lang siya. Tumutunghay lang siya sa lupa, hinahanap niya yung gusto maging Kristiyano. Hinahanap niya yung humahanap sa Kanya. Kaya magtatagpo eh. Bakit tayo nagsasama-sama dito? Anak tayo ng Diyos eh. Nagpanagpo. Gusto niyo rin maging Kristiyano talaga eh. Gusto ng Diyos yung hinahanap siya. Hinirang tayo. Inilagay tayo sa iglesia, tapos dumadaan sa apoy. Yung pagdaan sa apoy, sinasala niya kung sino yung tunay na Kristiyano. Sino yung tatagal na mananatiling tapat hanggang wakas. Yung wakas, maaari mamatay siya o hindi siya mamatay. Yun ang wakas eh. Namatay ka na kay Kristo ka, okay. Na kay Kristo ka naman yung namatay, ano problema? Ang purpose lang naman natin, eternal na buhay. Maligtas sa kaluluwa. Ang namatay lang naman, yung katawan eh. Hindi naman yung kaluluwa. Kaya sabi ng Diyos, matapos kayo ito sa katapos pumatay ng katawan, may kapangyarihan pumuksa sa kaluluwa, ibuli sa Diyos. So, yun ang katakutan niya, ay Diyos yun. Huwag tayo matakot sa katawan lang yan. Kaya napapalitan eh. Pero alagaan mo. Huwag kang careless. May panahon pa. May time pa. May pag-asa pa. Bakit? Kumain ka lang ng kumain ng sinasabi ng mga doktor na green leafy vegetables, yung rich in collagen, kumain ka ng pampalakas ng masa, uminom ka ng tubig na may lemon, may asin, mga ganun ba? Nasa internet na lahat ng paraan, hindi na pupunta sa doktor eh. Minsan yung doktor na hindi alam yun eh. May na-encounter akong ganyan doktor, in-explain ko eh. Yung tungkol doon sa mga nuts na nagpapa-uric acid ba yan? Sabi niya, gano'n na bro, yan ang latest news bro. Yan ang latest news? Oo, hindi masama yung mga nuts sa uric acid. Ang pinanggagalingan ng uric acid, yung mga laman loob, yung mga karne ng hayop. Doon nanggagaling yung uric acid. Gano'n ba? Sabi ng doktor, gano'n ba? Diyos ko po yung pasyente, sa doktor. Kaya mga kapatid, balik tayo dito. Basta ang message ni Lord sa atin, watch and pray. Magsanay ka. Kasi kung kailan mo mag-uumpisa manood, o gusto mo, yung panoorin. Napapanood tayo ng Diyos eh. Ang kanyang matay, nasa lahat ng dako, tumitingin sa mabuhay masama. Upang hatulan tayo, ayon sa ginawa natin, doon tayo nasa katawan pa. Pero ang sino man na kay Kristo Jesus, hindi nakahatulan. Na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. Nagwa-watch and pray lagi mga kapatid. Amen.